Paano nangyayari ang emotional affair? So marami akong mga nababasa ditong mga tanong tungkol dito. So itong emotional affair, no, nangyayari ito sa trabaho, basically. Yun yung lugar ng pangyayari, no? Mga katrabaho, manager, supervisor, no, boss, o kaya mismong katrabaho nila, staff, no? So nagdi-develop sila. Nagiging kabit yung katrabaho, no? O kaya ay nagiging third party, etc. etc. So nagsimula yan sa emotional affair. So paano nga ba nangyayari itong emotional affair, no? So yan yung ating i-analyze. So ang emotional affair, for your awareness, meron niyang pinagmulan at meron din niyang pinagtapusan. Okay? So meron niyang stages. Una, first stage, friends. Ito yung maririnig ninyo na pagka nakikita ninyo, no, na may katrabaho yung asawa ninyo na kasama lagi. Laging sinasabi ng inyong asawa, ng inyong jowa na, kaibigan ko yun. So, we are just friends. So, friends, yun yung first stage. So, dito, sila ay nagsishare ng common interest, no? Nagkukwentuhan, halimbawa, parehas mahilig sa gadgets, no? Yung mga games, yung mga console, no? PlayStation, mga games sa phone o mga mobile games. So, nagkakameron sila ng kwentuhan o kaya mahilig sa sapatos o kaya mahilig sa mga horror movies, nagkukwentuhan sila ng mga favorite nila na horror movies, so on and so forth. So, pagkaibigan, sa madaling salita, sharing common interest, kwentuhan sa trabaho, etc. etc. So, yan yun. Nagkakaunawaan sila sa madaling salita sa isa't isa. So, papasok na yung second stage. Yun yung more than friends. Itong more than friends na to, no? So, ito yung second level, yung nag-level up na yung pagiging magkaibigan nila, no? So, ito yung gusto nilang laging kausap ang isa't isa, no? Inaantay nila ang isa't isa. O, nasa nang, ano ba oras na? Nasa na ba si Jenny? Alas 8 na, oh. Hindi pa nadating. So, parang ang datingan nito is may anticipation. Namimiss na siya, missing na, alam mo yun, namimiss na talaga siya. So, nagle-level up na. So, gusto na nilang kausap lagi. So, big sabihin, meron na ang improvement yung kanilang friendship. Sunod, no? Eto na, space to complain. So, ibig sabihin, eto na ang malupit na nagsishare na sila ng mga problema sa isa't isa. Yan yung third, no? Sharing relationship problems and seeking comfort. Ito na yun. Dito namumuo ang masamang panahon sa third stage. Yan na yung malupit na sineshare na yung inyong pinag-aawayan, mag-asawa. Dito na yung inaakbayan, hinahawakan yung kamay, kinokomfort, yung pinapa dikit yung ulo din pinapagayon, yung a shoulder to lean on, ika nga, tapos dito, sa dibdib. So on and so forth, madami mga eksena yan. Kayo nang bahala. Okay. So yan yon, no? Diyan yun, third. So let's go now to fourth. Eto na, physical attraction. Fourth. Ibig sabihin, nagfe-flirting na tong dalawang to. No? Nag-i-increase na yung kanilang pagkaakit physically sa isa't isa. At ito matindi. Nagpapantasize na sila na nagse-sex sila. At ito pa matindi. Kapag nagse-sex sila mag-asawa, ang iniisip ng iyong husband ay yung kanyang katrabaho. Yung iniisip ni Mrs. pag nagse-sex kayo ay yung kanyang katrabahong lalaki. So, nandyan na siya sa physical attraction. Naaakit na siya. Meron ng fantasy na nangyayari dito sa fourth stage. Ang lupit, no? So, dito na nagsisimula yung physical intimacy nila. Dito na. Alright. Sa isip lahat nagsisimula yan, tandaan nyo. Bago yan mag-sex mga yan, dito muna nagse-sex yan sa utak. Okay?
Alright, dito nakikreate muna yan dito. Dito. Okay. So, pagkatapos niyan, yan. Ito na yung mga away na, ikalima. Mga away na ito ng mga asawa, mga asa-asawa. Yung lalaki, aawayin yung misis o girlfriend. Yung babae, aawayin yung kanyang husband or boyfriend. Kasi ito na yung fifth stage, yung turning away from committed partner. No? May emotional support and connection na kasi siyang nakukuha doon sa kanyang kaibigan na yon. So, iniisip niya na hindi ko na kailangan mag-share dito sa asawa ko. I don't need him, I don't need her anymore when I have, big problems, mga dinadala, meron naman akong kaibigan eh. Ito na 'yon. So, tinatalikuran mo na yung asawa mo. Tinatalikuran mo na yung jowa mo. Turning away. Okay? Ito, number 6. Let's go now to number 6. Ito na yung dito na papasok yung discontent. So, hindi ka na kontento. Hindi na kontento si babae, hindi na kontento si lalaki. Okay? So, ito yung itinatakwil mo o hate na hate mo na yung relationship ninyo. Kinasusuklaman mo na yung relationship ninyo at pinagpapantasyahan mo na kayo ang magkarelasyon. Iniisip mo na, ano ba yan? Napaka pangit naman ng aming relasyon. Ang toxic. Pero yung let's say si Paul, no? Iisip mo, ang ganda ng relationship namin ni Paul. Nagpapantasize ka na kayo. O kaya let's say for example, si Nicole, no? Nagpapantasize siya na kakadwa naman tong, halimbawa ang pangalan ng kanyang asawa ay let's say si Rico. Kadwa naman tong si Rico. Sana na lang. Let's say si John na lang. So, i-imagine niya ngayon si John. So, that's what we call discontent. Yun na yung 6. So, hinihate na nila yung relationship nila sa isa't isa at pinapantasize nila at niro-romanticize na nila yung relationship nilang dalawa in their mind. Okay? And this is the last part. This is the exciting part. Ito yung climax. Ito na yung physical contact. When emotional turns into physical contact. So, yung emotional intimacy na-promote na sa malupit na level, ito na yung tinatawag na physical contact or physical intimacy. Nagse-sex na to. Okay? So, ito na yung tinatawag nating full-blown relationship or full-blown affair. Kasi, meron ng emotional intimacy, may physical intimacy, may emotional involvement na talaga, at may physical involvement talaga, nagse-sex na to. Okay? Nagse-sex na. So, kung nagse-sex na yan, yun na yun. Alright? So, dyan nagsimula at doon natapos yun. So, ngayon sila na. Kabit nila ngayon ng isa't isa kung pareha sila may asawa, at kung dalaga yung isa, edi kabit yung dalaga. At kung yun namang isa, ay ganon, vice versa. That's it. Alright? So, anong takeaway ko dito? Ang takeaway ko dito ay napakasimple lang. Sobrang simple lang. Kung ikaw ay may kaibigan, dapat may hangganan, may boundary. That's the first one. Meron kang limitasyon. Kasi may asawa ka may jowa ka Pangalawa, huwag kang mag-share ng problema mo sa relasyon sa ibang tao. Sa asawa mo, unang-una kang mag-share at doon lang yun, walang lalabas. Kung kinakailangan lumabas, it must be psychologist. Okay? It must be professional yung talagang para dun sa ganong klase ng situation. Yung nakakaintindi, yung nasa mental health profession, something like that. Or nasa marriage counseling, something like that. Kung lalabas yan. Kung magjowa, ganun din. Do not share your problems, your problems in relationship sa ibang tao. Sa jowa mo lang. Kayo lang, isettle nyo yan. Okay? Kasi pag sinire mo na yan sa kaibigan mo, iba na yan. Emotional cheating na yan. At yan na yung tinatawag na emotional affair. Okay? So, yan yung ating takeaway. See you in my next content. Bye for now.